Magandang araw po muli sa inyong lahat. May isang tanong tayo dapat sagutin araw-araw. Kung gusto nating maging masaya, payapa, malusog, at pinagpala. At ang tanong na ito na dapat natin sagutin ay ang tanong na kailangan ba talaga? Remember this, my dear friends. If you want your life to be easy, to be light, to be happy, to be peaceful, to be healthy, to be blessed, you should answer that question daily. Before you make any decision, ask, is it really necessary? Mukhang simpleng tanong lang, di po ba? Pero kapag sinagot mo yan, magiging mas magaan ang buhay mo. Ang dati pong Pangulo ng Amerika, si John F. Kennedy, ang nagsabi, isa sa mga aral na hindi niya makakalimutan sa kanyang ama ay hindi tungkol sa yaman, hindi rin tungkol sa kapangyarihan, hindi rin tungkol sa tagumpay. Ang pinakamahalagang aral na natutunan daw ni JFK sa kanyang ama ay tungkol sa disiplina, sa pagtitimpi, at sa self-control. Sabi daw po ng tatay ni John F. Kennedy, "My son, if it is not necessary, then it is necessary not to do it." I will repeat that, memorize that. If it is not necessary, then it is necessary not to do it. Ano pong ibig sabihin? Hindi lahat ng kaya mong gawin ay dapat mong gawin. Amen? Hindi lahat ng pwede ay makakabuti sa iyo. At hindi lahat naman ng mabuti ay kalooban ng Diyos. Mga kapatid, marami sa stress natin, marami sa kalituhan natin, at marami sa ating mga ginagawang kasalanan ay nagmumula ng gagaling sa mga bagay na hindi mo naman dapat gawin in the first place. Our life will become more blessed if we just do what needs to be done. Understand that unnecessary obedience leads to sin. Ito po ang ating narinig sa unang pagbasa. Nagkasala daw si Haring David. Bakit? Ano ba ang ginawa nitong hari? Nagpa-census daw siya. Pinabilang niya ilan ang population, ilan na ang mga sakop niyang tao. Ang tanong, masama ba yung ginawa niya? Hindi naman po. Di po ba? Pero ito ang problema. Hindi naman ito pinapagawa ng Diyos. Siya lang ang may gustong bilangin ang mga tao. Pero hindi ito pinapabilang, pinapagawa ng Diyos. Tandaan niyo po ito, ang kasalanan ay hindi lang paggawa ng masama. Minsan nagkakasala tayo dahil gumagawa tayo ng mga bagay na hindi naman pinapagawa ng Diyos. Let us be clear. Sin is not only doing what is evil, but sin can also mean you are doing something unnecessary. Sin is doing something outside of God's will. Minsan, mukhang impressive. Pero kung hindi naman ito ang kalooban ng Diyos, ito po ang naglalayo sa atin sa Kanya. At kapag malayo ka sa Diyos, walang pagpapala dyan, walang grasya dyan, walang kapayapaan diyan. Amen? Tingnan niyo po ang ating Panginoong Jesucristo sa Ebanghelyo. Ang kwento, bumalik si Jesus sa sarili niyang bayan. At ano ang ginawa ng mga tao? They have all these unnecessary questions. Saan niya nakuha yan? Paano siya nakakapangaral ng ganyan? Hindi ba kakilala natin ang kanyang mga pamilya? Hindi daw siya pinaniwalaan. Nilait siya. Minaliit ang ating Panginoong Jesucristo. Imagine niyo, sarili niyang mga kababayan, kamag-anak, mga kaibigan, hindi siya tinanggap. Napakasakit po nun. Di po ba? Humahanap ka ng support, ng appreciation, ng pagmamahal, dun sa mga mismong alam mo na malapit sa'yo. Pero wala kang natanggap sa kanila na amor.
na paggalang, na pag-ibig. Pero ang tanong, ano ang ginawa ni Jesus nung naranasan niya itong rejection mismo sa mga kababayan niya? Hindi daw po siya nagalit. Hindi siya nakipagtalo. Hindi siya gumawa ng eksena. Hindi siya gumanti. Amen? Bakit? Kasi malinaw kay Jesus kung ano ang dapat niyang gawin. It was clear to Jesus what needs to be done. Jesus has answered that question. Is it really necessary? Hindi po necessary makipag-away sa mga saradong isip. Amen? Hindi necessary. Patunayan mo ang sarili mo sa mga ayaw maniwala sa iyo. Amen? Hindi necessary ang gumanti sa mga taong hindi nakaka-appreciate sa iyo. Amen? Ginawa lang ni Jesus ang pinapagawa ng Ama. At iniwasan niya yung hindi kailangan. Kaya payapa si Jesus. Kaya banal si Jesus. Kaya buo si Jesus. Kaya mga kapatid, kung gusto mong hindi maging komplikado ang buhay mo, anong kailangan mong gawin? I-filter mo ang bawat desisyon mo araw-araw. Itanong mo sa iyong sarili, bago ka gumawa ng aksyon, kailangan ko ba talaga ito? Bago ka magsalita, tanong mo muna, kailangan ko ba talagang magsalita? Bago ka pumatol sa mga comment, bago ka mag-react, tanong mo, kailangan ko ba talagang sumagot, magsulat ng comment, mag-react sa taong ito? Bago ka magalit dyan sa mga nag-cut sa'yo sa kalsada dahil nagmamadali siya, tanong mo, kailangan ko bang habulin yung sasakyan na yon, yung motor na yon, sigawan siya? Aminin natin, marami tayong ginagawa sa ating buhay na hindi naman kailangan. We do a lot of unnecessary things. Amen? Kaya, ano ang bunga? Meron din tayong mga unnecessarying bigat sa ating puso, sa ating loob. Amen? Tanong, necessary ba magpuyat ka sa kakascroll, kakapanood sa social media? Necessary ba pinupuyat mo ang iyong sarili sa kakagames? Necessary ba na makipagchismisan ka araw-araw? Necessary ba na malaman mo kung ano yung nangyayari sa buhay ng kapitbahay mo sa ibang tao? Necessary ba na kailangan mong patunayan ang iyong sarili na ikaw ang tama, ikaw ang magaling? Necessary ba na kailangan mong magdala ng galit, ng poot, ng hinanakit? Necessary ba? Kailangan mong mag-alala diyan sa iyong sakit? Necessary ba na kailangan mong makipagdebate diyan sa ibang tao tungkol lang sa politika? Necessary ba na kailangan mong magkaroon ng bagong gadget? Kailangan mo magkaroon ng 5 bagong bahay? Kailangan mo ng 20 na mga sasakyan? Kailangan ba talaga na 50 yung iyong sapatos? Mga kapatid, life is short to spend it with unnecessary things. Amen? Because every action costs something. It costs you your energy. It costs you your peace. And sometimes, it costs you your soul. Kailangan nating maunawaan, maraming aksidente sa buhay. Hindi dahil ginagawa natin ang kailangan, kundi dahil pinapairal natin ang ating pride, ang ating galit, ang ating ego, na hindi naman kailangan. Di po ba? Tandaan natin ito. Hindi lahat kailangan ng sagot mo. Hindi lahat kailangan ng atensyon mo. Hindi lahat kailangan ng opinyon mo. Minsan, ang kabanalan ay makikita hindi lang sa dami ng ating ginagawa, kundi sa dami ng iniiwasan mo na hindi naman kailangan. Holiness is being selective. Marunong ka sanang pumili. Yan po ay kabanalan. Yan ang mabuti. Sana marunong kang tumanggi para ikaw ay maging payapa. Sana alam mo din
yung mga labanan na iyong haharapin. Not all battles need your energy. You do not need to fight everybody. You do not need to sacrifice yourself for every problem. Bago ka kumilos, bago ka magsalita, bago ka mag-react, ask the most important question. And that is the question, is it necessary? At anong pinakakailangan na gawin natin? Kailangan natin gawin ang kagustuhan, ang kalooban ng Diyos. Amen? Dahil hindi ka magkakamali kapag sumusunod ka sa Diyos. Kaya kung gusto mong maging masaya, kung gusto mong maging payapa, kung gusto mong gumaan-gaan ang iyong buhay, gawin mo muna ang kailangan. Iwan mo yung hindi kailangan. Sumunod ka palagi sa Diyos. At sa huli, isang tanong lang ang mahalaga. Hindi yung kung ano ang gusto ko, kundi ano ang gusto ng Diyos. Because when you do what is necessary, you are doing the will of God. At kapag kalooban ng Diyos ang iyong ginagawa, kahit na mahirap, kahit na minsan hindi mo maintindihan, kahit na hindi ka palakpakan ng ibang tao, magiging payapa ang iyong puso at magiging busog at buo ang iyong kaluluwa. Amen? My dear friends, let us promise to the Lord and to ourselves today and every day. Do what is necessary. Do the will of God. You will be happy, you will be joyful, and you will be blessed now and forever. Amen. Tandaan niyo po, if it is not necessary, then it is necessary not to do it. Kung hindi naman kailangan, hindi mo kailangang gawin. Di po ba? Kung hindi naman kailangan, hindi mo kailangan piliin. The most important question that we need to ask every day in order for us to be happy, holy, healthy, is the question, is it necessary? Kaya stress ka, kaya pressured ka, kaya komplikado ang buhay mo. Ang dami mong ginagawa na hindi mo naman dapat gawin. Hindi ibig sabihin gusto mong gawin ay dapat mong gawin. Di po ba? Dahil isa lang ang mahalaga at dapat nating gawin. Ang kagustuhan ng Diyos. Kaya nga po, sa araw na ito, bilang assignment ko sa inyo, sumulat kayo ng 10 bagay na gusto nyong gawin. Madali lang yan. Ang dami nyong gustong gawin eh. 10 bagay na gusto nyong gawin. But out of those 10 things that you want to do, encircle 3 things that you think God wants you to do. Dun sa 10 na gusto mong gawin, ano ang pinapagawa ng Diyos sa iyo? O baka mabigla ka, wala dyan sa listahan mo ang pinapagawa ng Diyos sa iyo. Hindi po ba? Doon mo marirealize na ikaw lang naman ang nagpapahirap sa iyong buhay. Di po ba? Kailangan ka bang manigarilyo? Pero mga taong ganyan, Father, hindi ako mapupupo kung hindi ako maninigarilyo. At talaga, ganyan ka ginawa ng Diyos? Merong akong kakilala, sabi, Father, hindi ako makakatulog kung hindi ako iinom. Talaga, ganyan ka ginawa ng Diyos? Merong mga iba, Father, tuwa ko na lang nga yung nakikipagchismisan. Talaga? Yan ba ang kagustuhan ng Diyos? You have a lot of problems because you are doing unnecessary things. Life is so short. Do not waste it with doing unnecessary things. Magiging payapa ka lang, magiging masaya ka, magiging mas pinagpala ka kung uunahin mo ang tunay na kailangan
Ano ba talagang kailangan? Ang gawin mo ang gusto ng Diyos.